In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. So purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa gabing ito. Amen. At meron ulit tayong pag-uusapan na tinitiyak ko na gusto ng Panginoon ito. Kaya nawa ay gusto rin natin ito. Dahil kapag isa lang ang may gusto, ay hindi magiging matagumpay. Kaya kailangan merong mutual na desire o kagustuhan. Okay, nawa gusto ng Panginoon ito. I'm sure, mga kapatid. Kaya let me know. Ipaalam na lang natin sa Panginoon na gusto rin natin itong ating talakayin, mga kapatid. Okay, so ngayong January 19, 2023, amen, ay pag-uusapan natin paano ba nakikilala ng tao ang Diyos na hindi nakikita. Dahil ang Diyos, sabi ng Biblia, ay Espiritu. Ang Espiritu ay, para mas madali nating maunawaan, ay parang hangin. Okay? Kaya ang talakayin natin ngayong gabi, mga kapatid, ay paano nakikilala ng tao ang Diyos na hindi nakikita. Sapagkat, kung maalala ninyo yung topic ko natin last Tuesday, ang sabi ko doon sa pagtuturong yun ay we will talk about what is glaringly obvious. Kasi wala nang pinakamadaling maunawaan kung hindi yung bagay na lantaran na nariyan. No? Ang daling unawain. Okay? Pero itong gabi, mga kapatid, ngayong gabi, itong talakayin ay ang pag-uusapan natin ay ang Diyos na hindi nakikita. Okay, kaya nawa ay makuha natin ito sapagkat mahalaga po sa mga tao ang Diyos. Okay? So sa ibang mga tao, hindi mahalaga sa kanila ang Diyos sapagkat kaya pa nila eh. Pero tayo bilang Kristiyano, iba na tayo, mga kapatid. Pag sinabing Kristiyano, sa may kailangan man tayo o sa wala, kailangan natin ang Diyos, mga kapatid. So yun lang yung pagkakaiba natin dahil yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, kailangan din nila ang Diyos, lalo na pag may mga problema. Tumatawag na sila sa Diyos. Pero tayo, ang pagkakaiba lang natin sa kanila ay tumatawag tayo, naglilingkod tayo sa Diyos kahit na walang problema. Okay, so paano nakikilala ng tao ang Diyos na hindi nakikita? Okay? Tayo kasing mga tao, mga kapatid, ay meron tayong kakayahan. Pag hindi natin nakikita, pag wala tayong alam sa isang bagay, ang tao ay magaling dito, mga kapatid. Ang tao ay nag-i-imagine. Kapag wala kang alam sa isang bagay, ang ginagawa ng tao, di ba? Ginagawa natin po ito, mga kapatid. No? Tayo ay nag-i-imagine. Okay? So, ang pumapasok sa isip natin ay, siguro ganito. Kung hindi ganito, siguro ganyan. Okay? Pero pag merong salitang siguro, ay 100% na hindi tiyak. Okay? Uncertain yun, mga kapatid. Okay? Kaya, sa gabing ito, mga kapatid, okay, we need to know the right way. Dahil, mga kapatid, napakahalaga na ikaw at ako na nilikha ng Diyos ay makilala
siya na nag-iisa at makilala ang tunay na Diyos, mga kapatid. Dahil it is bearable to be wrong on some areas of our life. Pwede pa tayong magkamali sa ibang banda ng buhay natin, sa mga sukat ng bahay, sa mga pwedeng magkamali. Pero kung kaya nating hindi, mainam. Okay, pwede tayong magkamali ng pinasok na business siguro, pwede pang tiisin. Okay, pwede pang tanggapin. Okay, na may mga bagay sa buhay natin na ito na pwede tayong magkamali. Okay? In some areas, it is bearable to be wrong, mga kapatid, sa ibang areas. Pero mga kapatid, pag patungkol sa Diyos, please lang, hindi pwedeng magkamali tayo dyan, mga kapatid. Hindi po pwede. Dahil sa mundong ito, okay lang sana kung yung Diyos ay iisa niya lang na talagang nandiyan siya eh. Ang problema natin, may mga bulaan at nagpapanggap na mga Kristo at mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, sa paligid natin, napakarami. At higit sa lahat, ang ating kaaway na gustong abutin ang kalagayan ng Panginoon na maging isang parang most high. Yun naman siya. Gusto niya magpakilala to be as most high. Kaya very technical, very dangerous, mga kapatid, ito. Dahil pag nagkamali tayo, isa lang yung Diyos eh. Okay, isa lang. Ang daming bulaan, ang daming mga Diyos-Diyosan, ang daming espiritu na gustong magpakilala na sila ay mighty. At isa yung promotor doon, mga kapatid, na gusto niyang maging most high. Kaya mahirap, mga kapatid, na hindi tiyak. Kaya po hindi po pwede na sa pagkilala natin sa Panginoon ay through imagination. Dahil hindi natin siya nakikita, hindi pwede na, ay siguro ganito ang Diyos. Baka siguro ganyan ang Diyos. So hindi po pwede po yun, mga kapatid. Dahil hindi po tiyak. Okay? Tulungan tayo ng Diyos sa gabing ito, sa ating simpleng pag-aaral, na maging sigurado po tayo sa part na ito na makilala natin ang ating Panginoon. Okay? So, paano ba nakikilala ng tao ang Diyos? Okay? Unang-una, ito'y nagsimula, mga kapatid, sa lumang tipan. Okay? Kaya ang unang-una, kaya nakikilala ng tao ang Diyos kapag gusto ng Diyos na magpakilala sa tao. Okay, so dito, labas tayo dito, mga kapatid. Wala tayong control. It is beyond our control about this matter. Dahil nagpapakilala ang Diyos sa tao kung gusto niyang magpakilala. Okay? So, kung ayaw niyang magpakilala sa tao, dito muna tayo sa Old Testament side, mga kapatid, ano? Kung hindi siya magpakilala sa tao, ay hindi siya makikilala ng tao. Dahil ang Diyos po natin ay self-revealing. Okay? Hindi mo mababasa sa mga aklat. Ulitin ko, sa lumang tipan, wala pa namang mga ganun mga aklat masyado na, wala pa nga. Kung may Google na siguro, i-google na, ano? Dahil sa interest ng tao na magkaroon ng kaalaman. Okay? Pero sa lumang tipan, na doon nagpasimulang nagpakilala kasi ang Diyos eh. Hindi sa panahon natin ngayon. Hindi ngayon. Kaya hindi natin na-appreciate minsan na meron tayong Diyos. Kaya sana sa gabing ito, amen, ay ma-appreciate natin, nakilala natin ang Panginoong Hesus-Kristo dahil noon. Amen.
Walang preacher sa panahon ni Abraham na walang ginawa kung hindi mangaral ng mangaral, di ba? Kaya kahit di kayo nakikinig, nangangaral kami, di ba? Wala silang ganun noon. At gagamitin ko rin yung pangalan ni Moses. Sa panahon ni Moses, walang nangaral na mayroong Diyos na ganito. Dahil sila yung pinakamagandang halimbawa na lang muna na gagamitin natin para mas madali lang natin maintindihan kasi pag gagamit tayo ng ibang tauhan sa Biblia, baka iisipin nyo wala naman sa Biblia, no? Para mas madali nating makuha. Okay? Dito po yung nangyari sa panahon ni Abraham at ni Moses. Hindi nila nabasa sa libro, hindi sila nakadiscovery ng treasure chest doon na merong mga libro na ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay ganyan, mga kapatid. Ang Biblia po, pag mapapansin natin sa panahon ni Abraham at sa panahon ni Moses, because we are talking about a self-revealing God. Kaya sa Biblia, mapapansin natin yung mga kataga o nasusulat na the Lord appeared to Abram. The Lord appeared to Moses. Okay? Sa buhay ni Abraham at sa buhay ni Moses, maraming beses niyong mababasa yung salitang the Lord appeared to Abraham and the Lord appeared to Moses sa iba't ibang dako. Dahil kung hindi magpakilala ang Diyos sa tao, actually hanggang ngayon, wala tayong kakayahan na makilala ang Panginoong Diyos. Lalong-lalo na mga kapatid, mayroong 2 bersikulo nakasulat sa Deuteronomy at sa Proverbs na it is the glory of the Lord to conceal a thing. Kaya nga gustong-gusto ng Panginoon na meron tayong hindi pa nalalaman eh. Bakit? Dahil pag alam na natin lahat, hindi na natin siya kailangan, mga kapatid. That's why meron tayong Panginoon na may side na pagka-misteryoso. Okay? Na malalaman lang natin kung ipapaalam niya. Okay? Kaya sa lumang tipan, ganun po, kaya nga salamat sa Diyos, hindi tayo nabuhay sa lumang tipan, mga kapatid. Baka hindi natin nakilala ang Panginoon. Amen. Salamat ngayon tayo nabuhay sa panahon ng biyaya o grasya ng Diyos na kung saan laganap na ang mga salita ng Panginoon. O katulad dyan, pwede, baka may nakaupo lang sa sopa dyan, baka mayroong wala nawang taga Santa Cruz na anong posture natin, kailangan inaabot pa rin tayo. Noon po walang ganito. Kaya sana dagdagan natin ang pagpapasalamat sa Diyos na ngayon napakaraming instrumento ng Panginoon just to reach us out, mga kapatid. Amen. Kahit may pandemic, ang daming paraan ng Panginoon para tayo po ay abutin. Para tayo ay paalalahanan na nariyan pa siya. At hanggang ngayon, patapos ng pandemic, alam natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay, so tapusin na natin yung lumang tipan kasi nakakalungkot doon, mga kapatid, no? Kung hindi magpakilala ang Diyos sa buhay ng isang tao, katulad kay Abraham at katulad kila Moses at sa iba pang mga tauhan doon, ay hindi makikilala ang Panginoon. Okay, dito na tayo ngayon. So, pagpasok ng bagong tipan, okay,
In the New Testament, okay, ay merong paraan ang Diyos na ginawa through Jesus Christ. Okay? Na dito natin makikita na noon ang Diyos, kahit nga sa tabernakulo mga kapatid, hindi siya basta-basta nararamdaman. Nandun lang siya sa isang maliit na lugar doon na tinatawag na Holy of Holies. Pero may time na yung mga Shekinah glory, nararamdaman din ng Panginoon sa lahat ng dako kung saan niya gusto. Ganun ang Diyos noon mga kapatid, no? Para siyang parang medyo talagang hindi naman suplado, stricto. Grabe. Napaka-stricto niya. Ang nakakaramdam lang kalimitan ng presensya niya at kinakausap niya yung mga lingkod niya, lalo na yung mga high priest. Paano pag hindi na tayo high priest? Paano pag hindi na tayo katulad nila Moses at nila Abraham, mga kapatid? So, we don't have that privilege or luxury to enjoy to converse with the Lord, mga kapatid. Amen. So, salamat dito sa New Testament, mga kapatid. Amen. Hindi na masyado gano'n ang Panginoon na confined siya sa isang lugar na gusto niyang pagpakitaan. Kaya hanggang ngayon, katulad ng mga Hudyo, kalimitang worship talaga nila Jerusalem dahil doon ang paborito ng Panginoon doon. Pag sinabing worship, doon talaga sa Jerusalem. Okay? Pero nung dumating ang Panginoong Hesukristo, ito na mga kapatid, salamat sa Diyos. Okay? Magaan-gaan na sa pakiramdam. Okay? Let me read in Matthew chapter 1, verse 21 to 23. Okay? Ang sabi ng angel of the Lord kay Mary, and she shall bring forth, kay Joseph. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. And then in verse 22, now all of this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, verse 23 now, behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So, through Jesus Christ, alam naman na natin, na nung dumating ang Panginoon, amen, hindi niya lang hinayag ang kaharian ng Diyos. He preached about the kingdom of God, mga kapatid. Repentance and the kingdom of God. Pero along that, mga kapatid, along with that important preachings of the Lord, dahil lahat tayo makasalanan, kailangan talaga ng repentance. At dahil kung hindi rin naman natin marinig yung kaharian ng Panginoon. Meron palang naghihintay na kaharian ng Panginoon. Napakahalaga na maunawaan natin yung kaya napakahalaga ng pagtuturo ng Panginoon sa mga tao. Okay? Ang repentance at kingdom of God. Pero mga kapatid, sa kanyang pagtuturo, yan, sa mga tao yan sa lahat. Pero meron siyang pagtuturo doon sa mga kasamahan niya. I'm talking about the disciples, mga kapatid. So meron silang naririnig na hindi naririnig ng iba. Kaya nga salamat sa Panginoon, they made a documentation here in the New Testament, kagaya itong binasa natin. Okay? Na ang Panginoon, hindi niya nire-reveal sa lahat, pero sa mga alagad, nire-reveal niya kung sino siya. Okay? That indeed, when Jesus Christ came, God is with us. Okay? Ibig sabihin, nung nariyan si Jesucristo, simula nung tumungtong siya dito sa mundong ito, sa kanyang pagkatao, ay meron ng malaking pagkakataon na makilala ng tao ang isang Diyos. Dahil sabi ko nga, God is a self-revealing God. Pag hindi siya magpakilala sa iyo, hindi mo siya makikilala. Pero finally, mga kapatid, salamat. Nabawasan yung pagka-istrikto ng Panginoon.
na lagi na lang siyang nire-reserve niya yung kanyang presensya, mga kapatid, yung active presence niya. Nasa pamamagitan ng panahon ng biyaya. Amen. Nung dala-dala niya yung biyaya sa mundong ito, meron na tayong malaking chance na makilala ang Panginoon. At nagsimula yan, mga kapatid, sa mga alagad. Okay? Pero gusto ko munang basahin yung sinulat ni Pablo sa Colossians chapter 1, verse 14 to 15. Concerning that, beyond the teaching ng repentance and kingdom of God, sa mga alagad, meron siyang strong emphasis concerning sa persona niya at ng Diyos na nag-iisa. Okay? Dito may alam na si Pablo, mga kapatid, kasi naturuan na siya ng mga alagad. Okay? Ay sabi ni Paul sa Colossians na nagkakaroon ng pagdududa kung sino si Jesus. Kaya nga mag-ingat po tayo, kaya magtiwala tayo sa mga teachers natin sa mga local church. Okay? Pag binigyan ka na ng preacher, be satisfied. Okay, mga kapatid? Hindi ipapadala sa iyo ng Panginoon to confuse you. You will be confused by someone else outside, mga kapatid. Itong Colossian church, ay nagkaroon sila ng kaguluhan ng pagkakilala sa Panginoong Hesus. Sabi ko kanina sa introduction, napaka-dangerous dahil maraming gustong maging Diyos. Diyos-Diyosan, bulaan, at ang kaaway na gustong maging Most High. Mga kapatid, ito ang demonyo, puro gaya-gaya to eh. Okay, si Lord ay Father. Gusto niya gayahin si Lord. Gusto niya din gayahin. Kaya siya yung father of lies. Si Jesus Christ is Son. Okay? Siya din, Son of perdition. Okay? So Jesus Christ is the Lion of Judah. Okay, sabi ni Pedro, Satan is like a roaring lion. So pansinin ninyo, kaya nga pag hindi tayo maingat, baka isipin na natin si Lord na yung na-encounter natin, hindi pala siya. Okay, dahil ito pong sinasabi ko, nangyari na po dito to sa amin. Akala nila si Jesus pa yung pinaglilingkuran nila at yung espiritong nasa kanila ay si Jesus. Kaya nagtataka ako, mga kapatid, na iba na yung kilos nila, iba na. Pati diskarte nila sa Bible, meron ng iba. Kaya nga, napakadelikado pag walang gabay, mga kapatid. Okay? Kaya sa church natin, meron tayong mga tamang taong nagtuturo po dyan. Okay? Sa tagal na nila sa Panginoon, ay meron na silang experience at pagkakakilanlan sa Panginoon. Lalong-lalo ng mahalaga, kaunawaan sa salita ng Panginoon. So sa Colossians, merong kaguluhan doon dahil lang iniisip nila. Meron din ngayong relihiyon na ganito, na si Jesus Christ ay anghel lang. So noon pa pala nagsimula yun. Ganun ang nasa isipan nila doon sa Colossians, mga kapatid, kay Jesus Christ. Ganun ang pagkaunawa nila. So ngayon, merong religion na ganun. Napakababa ng tingin kay Jesus Christ. Kaya dito, salamat may mga mangangaral, mga kapatid, na ginagamit ang Panginoon sa buhay po natin. Okay, dito na tayo. First, in Colossians chapter 1, verse 14 to 15. Okay, sabi dito, in whom we have redemption through His blood, kay Jesus Christ. Mga kapatid, even the forgiveness of sins. Who is the image of the invisible God? Hindi po siya nagtatanong dito, Old English kasi ito eh. Tumutukoy, mga kapatid, tinutukoy niya na siya yung imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, pag hindi pumunta ang Panginoon, mga kapatid, puro imagination lang ang tao sa Diyos. Ano kayang itsura ng Panginoon? Ano kayang Panginoon? Ano kayang Panginoon? Pero when you knew Jesus, when you know Him, when you encounter Him, you encounter the unseen God, mga kapatid. Kaya dito ay kinokorek ni Paul
ang mga Colossian church members, mga kapatid. Okay? He is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Okay? Kaya, salamat, naturuan din si Pablo ng mga alagad. At naturuan din siya ng mga naunang mananampalataya, lalo na si Barnabas, at lalo na ng Espiritu Santo. Okay? Na nagtutugma-tugma. Okay? Yung mga tinuro ng Panginoon sa mga alagad, ay ganon din yung revelation na tinanggap ni Paul. Sadyang ang iisang Diyos yung gumabay sa kanila at salamat sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat hindi tayo naguguluhan sa kanilang mga pagtuturo. Noong narito ang Panginoon, so God with us, we have the luxury to know Him more. Ang Diyos na self-revealing. Ang Diyos na makikilala lamang kung magpakilala siya, mga kapatid. So, nung una, siyempre wala pang alam yung mga alagad. So, nung una, mga kapatid, hindi pa nila masyadong kilala si Jesucristo. Okay? Kasi nung sinulat na nila itong scriptures, siyempre, mayroon na silang full knowledge. Pero that time, mabuti na lang sinulat din nila, no, ang tiyaga nila, no? Hindi sila nagmarunong na, mga kapatid, yung mga trial and error nila, katulad si Pedro, ang dami niyang, ang dami niyang pagkakamali, Kaya nga sabi ko sa buhay natin, may mga areas sa buhay natin na pwedeng magkamali tayo, kayang tanggapin. Pero patungkol sa pagkilala sa Diyos, mga kapatid, huwag nating tanggapin na magkamali tayo, Dahil mahirap na po, mga kapatid. Okay? So, ang isang alagad na gagamitin natin dito ay si Filipe. Okay? Tingnan ninyo, sa chapter 14, nagpaalam na ang Panginoon. Okay? Mula pa chapter 13. Mga kapatid. Kaya nga, ang verse 1 ng chapter 14, let not your heart be troubled, sabi niya. You believe in God, believe also in me. Dahil sa chapter 13, nagpapaalam ng Panginoon. Tingnan ninyo, mga kapatid, yung sinasabi ko kanina, pag hindi magpakilala ang Diyos, hindi natin makikilala. Okay? Kasama na nila si Jesus Christ. Malapit na siyang aalis. Mga kapatid, malapit na siyang aalis. Tingnan niyo, wala pa sila masyadong pagkakaalam sa Kanya. Kaya nga, mas lalo na yung mga tao ngayon. Amen. Na hindi naman talagang nakasama si Jesucristo Kaya nga, ang sabi nila, si Jesus daw ay tao lang, si Jesus ay pangalawang persona lang, si Jesus ay maliit na Diyos, si Jesus ay propeta lang. Mga kapatid, hindi ko sila ma-blame. Kasi nga, itong mga alagad, mahigit 3 taon nila siyang kasama, hindi pa sila sigurado dahil nung nabanggit ni Lord, yung sabi niya, yung patungkol sa buhay na walang hanggan, patungkol dun sa Ama. Okay? In my Father's house are many mansions there. If it were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And when I go and prepare a place for you, I come again and shall meet you, sabi ng Panginoon. Ang gusto kasi ng Panginoon is that where I am, there ye may be also. Okay? At ang sinabi ng Panginoon na line, sinabi doon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Okay? Walang makakatungo sa Ama. The very access to go and reach the Father is through Jesus Christ alone. Nothing more, nothing less, mga kapatid. There is no other way to know the Father but through Jesus Christ. And thank God, Christ came, lalo na sa buhay natin ngayon. Nung narinig nila yon, tingnan ninyo ang tagal nila siyang kasama, more than 3 years. Ulitin ko, if God would not reveal Himself, no one could ever knew Him. Because He is a
revealing God, mga kapatid. Sabi ni Felipe, Panginoon, sabi niya, ayan na, tinatanong na niya, aalis ka na eh. Yun ang gusto ni Felipe. Pwede ba? Dahil alam na namin yung power mo, nakita na namin eh. Obvious na sa amin, you're so powerful. Okay, God is with you. You are the Son of God. Pag sinabing Son of God, that means you have the nature of God. Okay? Sabi ni Felipe, pwede ba pakita mo sa amin ang Ama? Aalis ka na eh. Tingnan ninyo mga kapatid. Kung hindi tinanong ni Felipe, kulang din yung kaalaman natin kay Jesucristo. Nangangapa din tayo. Ulitin ko, mga alagad ito, nakakasama ni Jesus sa pananalangin, nakakasama ni Jesus sa pagkain, sa paglalayag, sa pagministeryo, pagpapalaya, sa pagsira ng gawa ng kaaway. Mga kapatid, nung tinanong ni Felipe, ayan, kaya noong nakikilala nilang Panginoon, buti sinulat nila, para makilala din natin ang Panginoon. So, sabi ni Felipe, basahin na lang natin, John 14, verse 8. So, Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffice us. Narinig na namin yung mensahe mo. Yan. Nakita na namin yung kapangyarihan mo. Narinig na namin yung pangako mo. Ngayon, aalis ka na. Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Para naman magkaroon kami ng comfort, it suffice us, sabi niya. Okay? Mananahimik na kami. Settle na lahat. Okay? Sabi ni Felipe, kung ipakita mo sa amin yung Ama. Okay. Ayan. Mabuti na lang umimik ang Panginoon. Okay? Kaya sa verse 9, Jesus said unto him, Have I been so long time with you? Tagal mo akong nakasama. And yet, hast thou not known me, Philip? So it's not enough na makasama lang ang Panginoon unless na magpakilala siya. Read the Bible again. Ang tagal mo akong nakasama, Felipe, sabi niya. Pero hanggat hindi sinabi ng Panginoon ito, walang alam si Felipe at wala din tayong alam, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, tagal mo na akong kasama. And yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me, hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Bakit hinahanap mo pa ang Ama? Kung nakita mo ako, nakita mo na yung Ama. Hindi mo na kailangan hanapin yung Ama. Nakita mo na ako eh. Ayun na yung sinasabi ni Paul kanina, that Jesus Christ is the image of the invisible God. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kaya ang layo ng pagpapakilala ng Diyos noon sa lumang tipan kaysa sa bagong tipan. Mas madali na siyang makilala, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At pangalawang alagad, mga kapatid, ito na. So dito, bago aalis si Jesus Christ, bago siya mamatay, yung susunod na alagad ay si Tomas. This time, nakita niya si Jesus Christ namatay. Nakita nilang lahat at alam nila na nilibing siya. Okay? So, alam ni Tomas, wala na si Jesus Christ sa grupo. Kaya hindi na siya sumasama sa mga gathering. Kahit ako naman, kung wala si Jesus Christ sa pagtitipon natin, ba't pa ako pupunta, mga kapatid? Pero pumupunta tayo at bumabalik-balik tayo sa ating pagkakatipon dahil alam natin na ang Panginoon ay nasa kalagitnaan natin, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay, so, nung unang gathering nila, wala si Tomas. Dahil hindi siya, siyempre, wala na,
Yun naman talagang desire natin sa gathering, si Jesus Christ eh. Diba? Tama din naman si Thomas dahil kung hindi si Jesus Christ yung reason ng pagpunta mo doon, sayang lang yung pagpunta mo sa church. Kaya nga dapat, ganun din yung ugali natin, ang sentro ang dahilan ng pagpunta natin doon sa church ay si Jesus Christ. Hindi dahil meron tayong kahilingan, hindi dahil merong gusto tayong ipagawa sa Panginoon. Kung hindi, mga kapatid, gusto natin siyang marinig, magbigay ng direksyon, at magturo sa atin at higit sa lahat ang presensya niya, mga kapatid. Amen. So sabi niya, nung na-encounter niya yung mga alagad, sabi nila, nakasama namin ang Panginoon Tomas. Alam po natin yung istorya. Ang sabi niya alam niya si Jesus Christ ay taong namatay at nilibing. Kaya nga hanggang ngayon may naniniwala din na si Jesus Christ ay tao rin lang. Sabi niya. Kaya ang sabi niya maliban na, na may tusok daw niya yung daliri niya dito dahil nakita niya pinako. At may daiti ang kanyang kamay dito sa tagiliran dahil alam niya sinibat ang Panginoon. Yun yung alam niya. Okay? Ngunit hindi pa nagpahayag sa kanya ang Panginoon. Kaya ulitin ko, pag hindi magpakilala talaga ang Panginoon, kawawa po tayo. Wala tayong kaunawaan kung sino ang Diyos sa buhay natin. So, nakumbinsi siyang sumama sa pangalawang pagkakataon ng kanilang pagkakatipon after the death of Jesus Christ. Mga kapatid. So, doon sa pagkakatipon, sabi ng Bible, sumarang pinto, sumarang bintana. Basahin na natin sa John chapter 20, verse 27, mga kapatid. Then said he to Thomas, nagpakita kagad ang Panginoon, dumiretso kagad siya kay Thomas. Sabi niya, reach hither thy finger and behold my hands. Ito yung hinahanap mo ito. And reach hither thy hand and thrust it into my side. Initusok mo yung kamay mo dito sa tagiliran. And be not faithless, but believing. Okay? And then Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. So hindi na lang siya tao, mga kapatid. Nung una, tao lang ang pagkakakilanlan nila kay Lord. Siya, lalo na siya. Ngayon, mga kapatid, na-encounter niyang Panginoon. Buhay na buhay, may sugat dito. Nilibing, tapos, nandiyan dyan, bigla na lang sumulpot sa gitna nila eh. Hindi naman kumatok. Nilibing yun, alam ni Tomas. Namatay yun, alam ni Tomas. Pero nagkatipon sila, wala namang kumatok doon sa pintuan eh. O, pagbuksan niyo ako, nandito na ako. Sabi ni Lord, wala namang ganon eh. Sumara yung bintana at pintuan, sumulpot siya sa gitna, mga kapatid. Sinabi niya kay Tomas ngayon, kung sinasabi mo, maliban na lang na ipasok mo yung daliri mo dito, sabi ng Panginoon ngayon, ilagay mo. Huwag kang hindi mananampalataya, bagkus manampalataya ka. Ang sabi ni Tomas, si Jesus ay Panginoon. At hindi lang siya Panginoon, siya rin ay Diyos. So, ang sabi ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon, mali, dahil ang sabi ng ibang pagtuturo dito, nabigla lang daw si Tomas. Nabigla lang daw si Tomas. Siyempre, bigla daw na sumulpot si Jesus Christ. Sabi niya, my Lord and my God. Pati ba naman expression na mali, susulat sa Biblia? That's not an expression, but it is a revelation of who the Lord is. Dahil kung mali si Tomas, kinurek sana ng Panginoon sa susunod na verse. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Kaya mga kapatid, si Tomas, nung pinahayag ng Panginoon sa kanya, lalo na hindi siya kinurek na, mali, hindi ako Panginoon, hindi ako Diyos. So, inaccept ni Lord
yung pinaniniwalaan ni Tomas na siya ay Panginoon, na siya ay Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, mas mapalad yung mga hindi nakakita, ngunit mananampalataya. Salamat sa Panginoon Diyos. So yun yung mga panahon kung paano nagpapakilala ang Panginoon, mga kapatid. So sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sa panahon na ng church, salamat sa Diyos, ang Diyos ay nagpapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga sinusugong mga mangangaral. Okay? So merong pagkakataon dito sa Romans chapter 10, verse 13 to 14. Okay? Sabi dito, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero merong concern dito na, bigyan natin ng daan. Sabi dito sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano? Ang tao daw, natatawag sa Panginoon ay mayroong pag-asa. Okay, may kaligtasan. Dahil siyempre, ang Diyos naman ay mabuti na handang tumulong. Pero, paano tayo makakatawag sa Panginoon na hindi natin pinapaniwalaan? Ibig sabihin, wala tayong idea Dahil mahirap paniwalaan ang isang bagay na hindi natin alam. It is very hard to believe an unknown God. Paano ka maniniwala sa Diyos, hindi mo siya kilala? Diba, mga kapatid? Madaling ang paniwalaan kapag obviously alam mo, kilala mo. Meron. Okay? Sabi dito, then shall they call on Him in whom they have not believed, and how they believe in Him of whom they have not heard. Ang nakarinig lang noon, sila Abraham, mga alagad, propeta, hindi nila narinig. Paano nila tatawagan? Okay? Sabi ni Paul dito, mga kapatid, and how shall they hear without a preacher? Kaya I thank the Lord. He let me know Him. Dahil kahit may pastor na mangaral dyan, pag hindi rin magpakilala ang Diyos, hindi natin makikilala ang Diyos. Tandaan natin yan. Kahit i-memorize natin yung Bible. Dahil God is a self-revealing, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, may ginamit ang Panginoon sa buhay ko. That's why, when I say, I thank the Lord for the pastor, that doesn't mean because I am a pastor, mga kapatid. Hindi po ako pastor dati. Okay, makasalanan din ako na may nagturo din lang na ginamit ng Panginoon para makilala natin ang Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil hindi ko makikilala ang Diyos kung walang nagtiis sa aking magturo, mga kapatid. Kung sino ang Panginoon, kung ano ang gusto ng Panginoon, kung anong ayaw ng Panginoon. At sabi nga ni Jesus Christ, mga kapatid, sa John 13 verse 20, pakinggan nyo ito. Mahalin yung pastor nyo, mga kapatid. Verily, verily, I say unto you, he that receiveth whomsoever I send, receives me. Sino man ang sinugo ko, sabi ng Panginoon, at tinanggap ninyo, ako ang tinanggap nyo, sabi ni Jesus. So pag tinanggap mo yung mga ngaral ng Panginoon, tinanggap mo si Jesus. Tignan mo, mangyayari. And sabi niya, he that receives whomsoever I send, receives me, and he that receives me, receive him that sent me. Pag tinanggap mo yung mga ngaral, tinanggap mo si Jesus. Hindi ko sinasabing si Jesus yung mga ngaral, Hindi ko po sinasabi yan. Hindi ko sinasabi na si Jesus na yung mga ngaral. Porket mga ngaral ako na si Jesus. Hindi. Pag tinanggap niyo daw yung inutusan ng Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap niyo na rin siya. Dahil siyempre, si Jesus din naman yung daladala namin sa inyo. Hindi business yung daladala namin. Hindi kung ano-anong kaalaman yung daladala namin. Ang pinapahayag namin sa inyo, katulad ng pag-aaral natin ngayon, walang iba, ang sentro ay ang Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At kapag tinanggap mo yung mga ngaral, tinanggap mo si Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, tinanggap mo na rin ang Diyos.
Kaya nakikilala natin ang Diyos. Kaya ulitin ko, I thank the Lord sa panahon natin ngayon ng biyaya. Matapos siyang mamatay na buhay na maguli, mas madali nang nakikilala ng mga tao ang Diyos, mga kapatid, sa pagtuturo ng kagaya nito. Amen. No? Pag sinare nyo ng sinare itong lesson natin, magkakaroon ng access sa mga tao. Makikita nila, ma-appreciate nila yung panahon ngayon na noon palang hirap makilala ang Diyos. Kaya ngayon, salamat sa Panginoon. May mga taong ginagamit ang Panginoon na makilala siya dahil gusto na niyang magpakilala ngayon, mga kapatid. Amen. Purihin ang Diyos. Yun yung number 1. Nakikilala lamang ng tao ang Diyos na hindi nakikita kung magpakilala ang Diyos. Dito sa pangalawa, medyo part na natin ito. Dahil yung una, that is beyond our control. Kung hindi magpakilala ang Diyos, hindi mo siya makikilala. Kahit anong gawin mo. Lalo na sa Old Testament, mga kapatid. Pero sa number 2, makinig tayo maigi, mga kapatid. Okay? Hindi na ito mahaba. Dito, meron na tayong pwedeng gawin para makilala siya. Sabi mo kanina, Pastor, kahit magbasa, kahit ganito, kahit hindi mo makikilala. Merong bersikulo dito sa Bible na babasahin natin na ang Diyos ay nagpakilala dahil may nakita yung Diyos sa kanila. So may possibility na magpakilala ang Diyos sa tao dahil may ginagawa yung tao na. It compels God, okay, na i-reveal yung sarili niya. Okay. Dahil yung pangalawa, bakit nakikilala ng mga tao ang Diyos na hindi nakikita? Dito, mga kapatid, napakaganda nitong pangalawa. May magagawa tayo. Okay? Dahil ang pangalawa, kapag nakita ng Diyos na may puwang tayo sa puso para sa Kanya at ninanasa natin siyang makilala. So yung una, kaya nakikilala ng taong Diyos, yun yung pinakapangunahin, is a self-revealing God. Unless na hindi niya ipahayag yung sarili niya, walang sino mang taong makakilala. Yung pangalawa, mga kapatid, pag nakita ng Diyos yung puso natin, may space para sa Diyos. Hindi puro kayamanan, hindi puro kasalanan, hindi puro, mayroong puwang sa Diyos. Para sa Kanya. At ninanasa mo siyang makilala, and then, mga kapatid, magpapakilala sa iyo ang Diyos. Okay? Hindi ko lang po naisip yan. Merong bersikulo tayo. Ayan, dito. May pangyayari dito sa Bible. Mga kapatid. Kasi nga, kami nga noon, anti-Christ kami. Ngayon, naging mangangaral ako. Mga kapatid, nagpahayag sa akin ng Panginoon. Siyempre, sa awa niya, at una siguro ngayon, nagpakilala siya, at marahil nakita niya yung puso ko, lalo na ngayon, sabi ko, wala talaga tayong planong mawala sa Panginoon. I only have one fear, mga kapatid. Isa lang ang takot ko, alam ng mga taga Santa Cruz yan. My only fear is yung mawala sa Panginoong Diyos. Kaya I will do my best para manatili. Okay? Kasi yun lang ang takot ko. Dahil alam ko ang buhay ng walang Panginoon. Anti-Christ kami noon. About sa demonyo yung mga kinakanta namin. Droga dito, droga doon. Grabe ang mga kaset namin noon na pinapatugtog. Grabe. Puro anti-Christ, mga kapatid. Galit sa Diyos. Ang niluluwalhati, kadiliman. Okay? Tuwang-tuwa kami sa mga awit na patungkol sa taning. Naalala ko tuloy. Okay? Pero pag nakita ng Diyos, may puwang ka sa puso mo na makilala siya, kahit gaano ka pa kasama, kapatid, makinig ka. Magpapakilala sa iyo ang Panginoon. Dahil hindi sapat na nakikilala mo lang ang Panginoon. Ay, narinig ko yung istorya ni Pastor, narinig ko yung istorya ni Brother, narinig ko yung istorya ni Sister, na-encounter nila si Lord.
hindi sapat kung yung encounter ng tao sa Diyos ay narinig mo lang. Kailangan din nating makarinig, pero ang pinakakailangan mo, ikaw mismo ay maka-encounter sa Diyos. Kaya kung nakikilala ng tao ang Diyos ay hindi nakikita sa paraan na ito, magkaroon ka lang ng puwang sa puso mo na makilala ang Diyos. Amen? Na ninanasa ng puso mo na makilala siya, kahit ngayon magpakilala siya ngayon. You will encounter Him. Kahit ngayon, mga kapatid. Basta makita niya yung puso mo. Gusto mo talaga siyang makita. Yung iba kasi, gusto nilang makilala ang Panginoon para gamitin nila. Pero walang pwesto si Lord sa puso nila. Pero kung gusto mo talaga siyang makilala, kahit ngayon, gustong magpakilala ng Panginoon sa lahat ng tao. Okay? May pangyayari dito sa Book of Acts chapter 17. Ayan, makinig tayo sa isang kaganapan sa Biblia, mga kapatid, na nagpakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ngaral. Bakit kaya nagpakilala ang Diyos sa kanila? Sa pamamagitan ng mga ngaral. Sa Gawa ng mga Apostoles, sa Acts chapter 17, verse 16 through 23. Basahin natin, mga kapatid, ano? Dito na tayo magtatapos. Now, while Paul waited for them at Athens, so sa Greece, ano? His spirit was stirred in him when he saw the city wholly given to idolatry. So, tandaan niyo yan, ha? So, ang lugar ay punong-puno ng mga idolatria. Idolatry. Maraming Diyos-Diyosan, di ba? Pagbabalikan mo yung na 10 Commandments, galit na galit ang Panginoon. Okay? Ha? Sa mga Diyos-Diyosan, wag luluhod. Galit na galit. Pero, yung lugar na kung nasaan nandoon si Paul is city of idolatry. Okay, pero wag natin silang i-judge muna, mga kapatid. Ay, sigurado, hindi magpapakilala ang Diyos sa kanila. Ay, sigurado, wala. Siyempre, galit si Lord sa idolatry. Sandali lang muna. Yung sinasabi ko kanina, nagpapakilala ang Diyos kung may puwang siya, may space ang Panginoon sa buhay ng tao kahit gaano ka pakasama. Kapag may space ang Diyos sa puso mo, you will encounter the Lord, mga kapatid. So ituloy natin. Verse 17, therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that meet him. So may mga diskusyon. Idolatry city nga eh. Okay? Then certain philosophers of the Epicureans and of the Stoics encountered him. And some said, what will this babbler say? Ano? Sabi nila kay Paul, ano bang pinagsasabi nito? Kasi si Paul ay nangangaral dito. Pagbabasahin niyo yung prior to this, itong binasa natin verse, prior to this, pinapangaral niya si Jesus Christ. Eh sabi ng mga tao sa kanya, lalo na yung mga marurunong, mga kapatid, mga Greek ay matatalino, sabi, anong pinagsasabi nitong babbler na ito? Sabi nila. Okay? Yung masalita eh. Others, he seemed to be a setter forth of strange gods. Sabi ng mga ibang tao sa kanya, siya siguro ay tagapahayag ng mga Diyos na kakaiba. Yung God nga na ginamit dito ay, maliit na letra. Okay? Gods. So, hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. Yun ang tingin ng mga tao sa kanya. Ganoon naman ang tingin sa mga ngaral di ba? Parang baliw, parang wala lang, hindi mahalaga. Because he preached unto them Jesus. Listen to this, ha? Paul is preaching Jesus Christ to them. And remember, we read about the teaching of Paul in Colossians that Jesus Christ is the image of the invisible God. So, Paul knew whom he is preaching, who he was preaching.
Kung sino yung pinapangaral niya, napaka-importante nun. Kaya kahit mag-Jesus tayo ng mag-Jesus, kung hindi natin siya kilala, walang epekto yun mga kapatid. So si Paul, kilala niya kung sino si Jesus Christ and the resurrection. Okay, verse 19. And they took him, kinuha nila siya, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine whereof thou speakest is? Nung kinuha nila siya, nilagay nila siya doon sa lugar nila, pwede mo bang iparinig sa amin yung bagong doktrina? Alam nyo, itong salitang ito, yun din yung sinabi nila sa akin dito eh. Pag may nakakakwentuhan ako, tinuturo nila ako. Sinanay ko nga nung umuwi ako sa Sambales, sabi ng nanay ko, bagong turo yan ah. Yun din ang sabi ng mga tao kay Paul, mga kapatid. Bagong turo yan, bagong doktrina yung dala-dala ninyo. Pwede ba naming marinig, sabi niya. For thou bringest certain strange things to our ears. Oo nga naman, di ba? Kaya nga yung mga pangangaral natin, nagugulat sila dahil hindi naman nila talaga napapakinggan eh. Kung naririnig nila noon pa yung pangangaral natin, di karamihan ng mga tao ay naniniwala na si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Panginoon, mga kapatid, at nagkakaisa tayo na mga apostoliko, mga kapatid, sa pananampalataya. Okay? Sabi, bago yan sa amin, pwede ba namin maintindihan yan? Dahil kakaiba yan eh. Sabi nila, sa aming pakinig. We would know, therefore, what these things mean. Ano bang ibig sabihin niyang pinagtuturo mo na yan? So, meron silang gustong maintindihan. Ayun na, mga kapatid, nakikita nyo na, meron na silang konting puwang. Okay? Samantalang ngayon, ang hirap mag-open ng Bible study, sila, ang ginawa nila kay Paul, pwede talaga nga dito, isama ka namin, ituro mo nga sa amin yan. So mga kapatid, meron ng access. Sabi ko kanina, nagpapakilala ang Diyos, number 1, kung gustong magpakilala ang Panginoon. Pangalawa, kapag nakita ng Diyos na may puwang tayo sa puso para sa Kanya, at ninanasa natin siyang makilala, nagpapakilala ang Diyos. So ito mga kapatid, kinuha nila si Paul, at gusto namin marinig yung pinagtuturo mo yung strange gods na yun, strange doctrine. Okay? Ready na ba kayo mga kapatid? Verse 21. Okay. For all the Athenians and strangers which were there spent there their time in nothing else but either to tell or to hear some new thing. Dahil may mga ibang lahi na yan, puro bago lang yung tinuturo nila. Baka sabi nila, baka kapareho mo lang sila eh. Gusto naming marinig, sabi nila. Ano? So, verse 22, mga kapatid. Okay? Now it is Paul's moment by the leading of the Lord sa buhay nila. Okay? Then Paul stood in the midst of Mars Hill. Sa Greece ito talaga. And said, Yea, men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Napansin ko, napakatalaga relihiyoso ninyo. Para mas madaling maintindihan, mga kapatid. Okay. Patungkol sa spiritual, dahil napakarami nilang Greek gods, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Napakarami. Mga goddess nila. Kaya sabi niya, sabi niya, religyoso kayo, superstitious. For, dito na tayo magtatapos. For as I passed by and beheld your devotions, napansin ko ang inyong pagiging debotado, ang gawin ninyo, naobserbahan ko kayo. Sabi niya. At sa pag-observe ni Paul, sabi niya, I found an altar with this inscription, to the unknown God. Puro capital letter ito, mga kapatid. Whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you. Sabi ni Paul,
Masyado kayong reliyoso. Kung sino-sino ang Diyos nila, mga kapatid. Okay? Mga Greek goddess. Napakarami. Okay? Ay, sila Zeus. Sino pa yung yung February 14, malapit na eh. May mga tawag sila doon, mga kapatid. May mga, yung mother ni Eros, anong pangalan na nun, mga kapatid? Doon, nagmula sa kanila yun. Aphrodite. Diba? Kung sino-sinong mga Diyos nila. Kaya sabi ni Paul, napansin ko na masyado kayong superstitious. At nakita ko sa altar ninyo. Bukod sa dinala niyo ako dito, tanungin kung ano yung pinapangaral ko. Nakita ko doon sa altar ninyo. I'm talking about idolatry city. Idolatry people that the Lord hates. Pero alam ng Diyos. At pinakita niya kay Pablo, nung mapansin ni Pablo, sabi niya, sa altar ninyo, nandoon yung mga Diyos nila. Are you ready, mga kapatid? Pero sabi niya, habang nandoon kayo, ang devotion ninyo ay kakaiba talaga. Debotado kayo maigi. Napansin ko, sabi ni Paul, doon sa altar ninyo, mayroong bakante doon para sa Diyos na hindi kilala. Tingnan ninyo, sa dami ng sinasamba nila, may puwang sa altar nila. Hallelujah. May puwang sa altar nila. Walang ribulto. May space sa altar nila, nakasulat doon sa space. Amen. Para sa Diyos na hindi namin kilala. At nung makita yan ng Diyos na may puwang sila sa Diyos, mga kapatid, at nakita din ng mga ngaral, sabi ni Paul, it is He whom I declare unto you na naririnig ninyong Heso Kristo. Kaya kahit gaano kagalit ang Diyos sa ay mga idolatry, nung nakita ng Panginoon na merong puwang yung puso nila sa Diyos. Amen. Narinig nila kung sino yung Diyos na hindi kilala sa pamamagitan ng mga ngaral. Parang din si Felipe, mga kapatid. Ang tagal ka na naming nakasama ng Panginoon, yung power mo, yung kabutihan mo, nakita na namin. Pero sa puso ni Felipe, ang Ama pa rin ang gusto niyang makita sa niya, Panginoon. Ang dami na. It is overwhelming. Grabe yung pinaggagawa mo. Pero sabi ni Philip, my desire is to see the Father. It will suffice us. Anong ginawa ng Panginoon? Pakilala siya. Felipe ang nakakita sa akin. Ay nakakita sa akin. Mga kapatid, baka hindi mo mahintay kung aasa tayo dun sa number 1. Kung pwede mo namang gawin sa puso mo ngayon. Bigyan mo lang ng puwang ang Diyos sa buhay mo. At pag nakita niya yan, sino ka man, ano ka man, alam ng Diyos. Pag nakita niya, kagaya nitong mga taong masasamang ito na sumasamba sa mga napakaraming mga Diyos nila, nakita ng Diyos, may puwang pa rin sila sa nag-iisang Panginoon na hindi nila kilala. At naroon, nagpadala ang Panginoon ng mga ngaral para ipakilala ang tunay na Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Praise the name of the Lord.
Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Minsan, ang gagaling natin, pag meron tayong mga gustong alamin, kahit saan pa yan magmumula, pinipilit nating inaalam. Pero ang pinakamahalagang malalaman mo at makikilala mo. Walang iba ang ating Panginoon. Naway hindi sapat sa puso mo na, Lord, sana hindi lamang yung naririnig ko yung testimony niya, narinig ko yung testimony niya. I pray na magkaroon tayo ng desire na makilala natin ang Panginoon at ma-encounter talaga natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Salamat sa Diyos. Nagpakilala ang Diyos sa atin. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Salamat din, mga kapatid, sa mga taong may puwang ang puso nila para sa Panginoon. Dahil hindi mo makikilala ang Diyos pag wala din siyang space sa puso. Kaya ngayon ay ibang nilalang na tayo dahil pinatira natin ang Panginoon sa space na yan na inanda natin para sa Kanya. At ngayon ay kilala natin ang ating sinasamba, kilala natin kung saan tayo nananalangin, at kilala natin kung sinong tumawag sa atin. Kilala din natin kung sino yung nakakasama natin sa pagkakatipon. At kilala natin ang tutulong sa atin. Kilala natin ang babalik para sa atin. O purihin ka, Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Kilalanin pa natin ang Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapakilala niya at matutulungan natin ang sarili natin kung ipapakita natin sa Diyos na may puwang ang puso natin sa Kanya at gustong gusto talaga natin siyang makilala. Idolatry city man o ikaw man ay taong mananamba sa Diyos-Diyosan, kung makita ng Diyos, gusto mo siyang makilala, makikilala mo siya. Amen. Yan yung sinabi niya sa Lumang Tipan. Gustong gusto ng Diyos ang mga alay, pero sabi niya, yung burnt offerings, medyo okay lang yan, sabi. But one thing na gustong-gusto ko talaga, sabi ng Panginoon, is that people will desire the knowledge of God. Madaling matouch ang Panginoon sa mga taong nagnanasa ng kaalaman patungkol sa Diyos. Amen. Naway makilala natin ang Panginoon. Amen. Upang alam natin kung saan tayo tatawag. Amen. It's very important that we know whom we believe. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Naway magpakilala sa iyo ang Diyos ng lubos. Dahil habang nakikilala mo ang Panginoon, lalong humihigpit yung kapit mo sa Kanya. Kaya dagdagan pa natin ang dagdagan ng pagnanasa na makilala siya. Dahil pag nakilala natin siya, amen, kagaya ng nararamdaman natin ngayon, ayaw na nating mawala. Pag nakilala mo ang Panginoon, ayaw mo nang bumalik sa dati mong buhay. Pag nakilala mo na ang Diyos, natatakot ka nang mawala sa Diyos.
Gusto mong maging malagong Kristiyano. Gusto mong maging matibay na mananampalataya. Pag nakilala mo ang Diyos, gusto mo na siyang makasama lagi na sa ating mga buhay. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sambahin ang kanyang dakilang pangalan. Praise God, mga kapatid. Ibalik natin sa Panginoon ang pasasalamat at pagpupuri. All glory belongs to our Lord, mga kapatid. Amen. At naway patuloy pa tayong magsaliksik at mag-aral. Amen. Patungkol sa kalooban ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. So let us pray, mga kapatid. Panandalian ay dumulog tayo sa Panginoon. Sa pagtatapos, sa pamamagitan ng panalangin. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, o Panginoong Diyos, napakabuti mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Lord, salamat po sa mga salita mo, salamat sa mga paalala. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo na nakita namin sa gabing ito. Na kami po'y nabubuhay sa panahon na kung saan madali ka na po naming nakikilala dahil gustong-gusto mong magpakilala sa mga tao, Panginoon. Oh, thank God. Thank you, Lord Jesus Christ, sa panahon ng biyayang ito. Kaya, Lord God, dalangin namin, Lord God, lumalim pa nawa ang pagkakakilanlan namin sa iyo. Sapagkat wala po kaming planong mawala sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo kami. Help us, oh God, to know you more, Lord, deeper than before, and to encounter you more, O God. O Diyos, tulungan mo kami. Gusto naming manatili sa iyo habang buhay, hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, dagdagan mo po ang nasa ng aming puso na makilala ka. Sapagkat we want to know you, Lord, more and more, Lord, sa araw-araw. Oh, Diyos naming nagpapagaling, nagbibigay ng pag-asa. Diyos na makapangyarihan. With God, nothing is impossible. Diyos, hallelujah, na nakakaalam ng lahat. Diyos na mapagpala. Diyos na nagpapatawad. Diyos na puno ng habag, pag-ibig. Diyos na tagapagligtas namin. Let all the people know you. I pray, O God. Magpakilala ka, O Diyos, sa mga tao gaya ng pagpapakilala mo sa amin, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ. Ipuin mong puso ng bawat isa, ang aming mga pamilya, mahal sa buhay, ang bayan na kung nasaan naroon kami. Ipuin mong puso nila, Panginoon, Lord, sampu ng aming mga kamag-anak. Let them know you, Jesus Christ, the only wise God. Hallelujah. Purihin ka, our Savior. Purihin ka, sambahin ka, Lord. Ikaw lamang ang tunay na makakatugon sa lahat ng uri ng aming pangailangan. Kaya, O Diyos, magpakilala ka sa bawat tao, Panginoon. Lord God, yan po'y dakilang kaalaman na makilala ka, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa awa mo at biyaya mo sa amin. Na ikaw po'y mapaglingkuran namin at makilala namin ang aming pinaglilingkuran. Salamat, inalis mo kami, Lord, sa pananampalataya noon na kung sino-sinong aming tinatawagan. Ngunit salamat, O Diyos. Kilala namin, Panginoon, ikaw, O Jesucristo, nakarapat-dapat naming sambahin at paglingkuran. Thank you so much. Lord, bless your people, Lord. Bless mo mga kapatid na nakasama namin sa pag-aaral. O makapangyarihang Ama, iunat mo pong iyong mapagpalang kamay, Lord, na mag-iingat sa bawat isa sa amin, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Ang mga kamay na hahawi sa gawa ng kaaway sa aming buhay. At ang kamay na yan na magbibigay at mag-abot ng bendisyon, kasagutan sa bawat kahilingan ng bawat isa, Lord, I pray. O Jesus, purihin ka, sambahin ka, Lord.
Pagpalain mong bawat isa, Lord God, ng pagkakakilanlan sa iyo, ng kaalaman, Lord God, patungkol sa iyo. At salamat po, Lord, sa bagay na yan. Dakilang tulong po yan sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa gabi ito. Salamat sa tagumpay. Salamat sa gabay mo, patnubay, at pangunguna. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. We claim the victory, Lord. We claim all these things because we know you. You are an answering God. Ikaw ang Diyos na tumutugod sa amin. Mga panalangin. O, purihin ka, sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa makapangyariang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Glorify the name of the Lord. Glorify Jesus. Salamat sa Panginoon. God bless you, mga kapatid. Mag-ingat po tayo para lalo pa tayong ingatan ng Panginoon. Manatili tayo sa Diyos upang makita pa natin ang mga marami pa niyang gagawin na magaganda sa buhay natin. Amen. Hallelujah. So, ating lahat, ang biyaya at bendisyon ng Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng